there was a time na dahil nga celebrated yung win ko, di ba? Na first runner-up ako after a long time. Tapos, parang 10 years later, si Venus Ra, di ba? Naka fourth place. And then, much later pa, ito nang, and then merong puro mga naka first runner-up. There was some time na nai-insecure ako pag merong lumalapit sa pagkapanalo ng Miss Universe. Parang, oh no, mapapalitan na ako, ganun. So merong ganong level of insecurity at some point in my life. Pero during this time, lalo na nung mga time ni Venus Ra, ano na ako noon, bagong Christian ako noon. At nakilala ko na si Jesus, nakikilala ko kung sino ako sa mata niya. And when I had a personal encounter with God, and tinawag niya akong anak, kasi umiyak ako noon. Sabi ko, problema. Hindi mo na husband ko. Ganyan ako. Tapos sobrang pagod kong umiyak yung ulo ko. In-imagine ko, nakaupo ko siya sa trono. Tapos ako naman, nasa may paanan niya. Yung ulo ko, nilagay ko dun sa may tuhod niya. Tapos naramdaman ko si God, parang stroke niya yung buhok ko dito. Tapos sabi niya sa akin, anak, tahan na. So, doon ko unang na-experience at na-realize kung ano ako sa mata ng Diyos. Kasi dati yung identity ko nakabase nga sa pagiging celebrity, sa pagiging beauty queen, kung gaano karaming pera ko, kung gaano kalaki ng bahay ko, kung gaano expensive ng gamit ko, ng cars ko, ng bags ko. And in this digital age, kung gaano gaano karaming likes or followers natin sa social media. Pero mula nung tinawag ako ni God na anak, na-realize ko yung identity ko must be based on how He sees me as His daughter, as His beloved daughter who is so precious in His sight. And na-realize ko that is one identity that no one can ever take away from me. And it will go on to eternity. Tapos sabi ko, kung anak ako ni God, at si God yung Lord of Lords and King of Kings, ibig sabihin, anak ako ng hari, and that makes me a princess. Isa akong prinsesa na parang all of a sudden nag-melt lahat ng mga insecurities ko, and I saw myself in a different light. Nagkaroon ako ng panibagong respeto sa sarili ko. Tapos na-realize ko, ang dami ko mga ginagawa na hindi na nababagay sa akin.